Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM. Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Ginanap sa Bonggao Tawi-Tawi ang ikalawang yugto ng serye ng region-wide public consultation patungkol sa 6 na panukalang batas kahapon January 14, 2026. Pinangunahan ni Floor Leader John Anthony Jetlim ang pagdinig upang makalap ang pananaw ng iba't ibang sektor hinggil sa 6 na panukalang batas na kasalukuyang sinusuri ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws. Sentro ng talakayan ng Parliament Bill No. 419 na naglalayong amyendahan ng Bangsamoro Autonomy Act No. 35. Kabilang dito ang panukalang pagbaba na kinakailangang bilang ng miyembro upang makabuo ng rehiyonal na partidong pampulitika mula 10,000 patungong 5,000 na rehistradong botante, gayon din ang pagbabago sa mga patakaran sa rehistrasyon at representasyon ng mga partido. Nakasaad din sa panukalang pagtatakda ng hindi bababa sa 20% kota para sa mga babaeng nominado, magpapanatili ng 2% threshold na boto para sa party list representation seats at ang pagpapakilala ng bagong proseso ng sertipikasyon para sa mga sektor na organisasyon. Tinalakay ang PB No. 396 na nagmumungkahi ng pag-alis ng none of the above option sa balota upang maiwasan ang mga bakanting pwesto sa parlamento. Kasama rin ang Parliament Bills No. 47, 48 at 102 na naglalayong i-reorganisa ang MBHTE, Menre at MAFAR. Ang MBHTE na pinakamalaking ministeryo sa rehiyon ay kasalukuyang nangasiwa sa mahigit 1,120 pampublikong paaralan. 12 institusyon ng mas mataas na edukasyon, higit 40 na technical vocational centers at 365 madaris. Ayon sa panukalang ang restruksyon ay magbibigay daan sa mas epesyenteng pamamahala sa iba't ibang subsektor ng edukasyon. Sinabi ni Acting Provincial Menre Officer Saipo Espiliro na ang paghahati ng Menre sa dalawang ahensya ay maaaring magpataas ng bilang ng plantilla positions mula sa kasalukuyang 96. Samantala, ayon kay Jimson Jalilul, Chief Agrarian Reform Program Officer, ang paghahati ng MAFAR sa 3 ahensya ay makatutulong upang matugunan ang mga kakulangan sa pagpapatupad ng mga programang agraryo. Magpapatuloy ang public consultation sa iba pang bahagi ng rehiyon. Tinatapos na ng Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament ang ulat nito kaugnay ng mga naantala at hindi nabayarang obligasyon sa mga supplier na nakikipagtransaksyon sa iba't ibang ministeryo, opisina at ahensya ng Bangsamoro Region. Nilinaw ng committee na ang isinagawang investigasyon ay in aid of legislation at nakatuon lamang sa delayed at unpaid billings at hindi sangkot ang aligasyon ng korupsyon. Layunin ng pagdinig na pahusayin ng sistema, maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkaantala at maprotektahan ang mga supplier ng pamahalaan. Kabilang sa mga rekomendasyon ng pagtatag ng isang independent body na nagpapataw ng parusa sa mga lalabag, mas mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Red Tape Authority at pagsusumite ng updated Citizens Charter ng bawat ministeryo. Ayon kay Chair Rasul Mitmog Jr., magsisilbing matibay na batayan ang ulat para sa mga hakbang na magpapalakas sa transparency, accountability at epesyente na serbisyo sa Bangsamoro Government. Isusumite ang pinal na ulat sa plenaryo ng Bangsamoro Parliament para sa deliberasyon at posibleng aksyong lehislatibo. Isinagawa ng Bangsamoro Agri-Enterprise Program ang BARM Investment and Trade Advocacy Forum na naglalayong palakasin ang pangangalakal sa Bangsamoro Region at itaguyod ang inclusive and sustainable development sa rehiyon. Ang report mula kay Farhana Cabalo.
Nagtipo ng iba't ibang sektor mula sa gobyerno, private sectors, development partners at mga kooperatiba sa ginanap na BARM Investment and Trade Advocacy Forum upang talakayin ang pamumuhunan at itaguyod ang inclusive at sustainable development sa BARMM. Sa layuning palawakin ang kaalaman ng polisiya at ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas matibay na ekonomiya ng rehiyon, pinangunahan ito ng Bangsamoro Agri-Enterprise Program na suportado ng European Union. Tinalakay sa nasabing forum ang mga usapin lalo na sa pagbubukas ng opportunity para sa local at international investors. Kabilang din dito ang pagpapalakas ng MSMEs, cooperatives, farmers at entrepreneurs upang makalahok sa mas malawak na merkado at value chains. Itinaguyod din sa nasabing forum ang konsepto na ang inklusibong kaunlaran ay susi sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kabilang rin sa naging usapin ang Agri-Fisheries Development Plan ng MAFAR, MSME Development Initiatives ng MTIP at mga konkretong halimbawa ng public and private partnerships tulad ng palm oil, kape, kakao, nyog at circular economy practices. Our goal is to be able to collaborate more efficiently in the last year of the EU Vibe Crescent project as well as the program itself, as well as to find ways to sustain the good work that we have all started. Our work with investors, the cooperatives, and MSMEs, as well as institutional partners like MINDA, the NSC, DBP, SBC, among others, have been very encouraging given their collaborative mindset that has helped move the project forward and their commitment to make a contribution to making BARM agri-fisheries sector more competitive. Sa kabuuan, ang BARM Investment and Trade Advocacy Forum ay nagsisilbing mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng tiwala ng investors, pagpapalakas ng lokal na negosyo at paghubog ng mas maunlad at mapayapang Bangsamoro. Frana Cabalo, BIO News. Magandang balita para sa mga Bangsamorong motorista. Sa layunin nitong mapagaan ang bayarin ng mga motorista sa rehiyon at bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day, isang amnesty program ang handog ng Bangsamoro Land Transportation Office. Inaanyayahan ng lahat ng mga kwalipikadong motorista na may motor vehicles at motorcycles na may expired na rehistro na makibahagi sa naturang inisyatiba. Ayon sa BLTO, wala umanong penalty sa late renewal at tanging ang MVUC standard fees at other charges kung mayroon man ang kinakailangang bayaran. Gaganapin ang nasabing aktibidad mula January 21 hanggang 30, 2026 lamang sa lahat ng mga BLTO district at extension offices sa buong rehiyon ng BARM. Huwag nang palampasin ang pagkakataong ito, mga kabangsamoro. Inilabas na ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang listahan ng mga opisyal na holiday para sa taong 2026 alinsunod sa Bangsamoro Holidays Act of 2023 at Proclamation No. 003 Series of 2025. Kabilang sa mga regular non-working holidays ang Bangsamoro Foundation Day tuwing January 21, Eid al-Fitr tuwing unang araw ng Shawwal, Eid al-Adha tuwing ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, at Day of Shuhada tuwing March 18. Mayroon ding mga special non-working holidays tulad ng Day of Arafat tuwing ika-9 ng Dhul-Hijjah at First Day of Tashriq tuwing ika-11 ng Dhul-Hijjah. Samantala, itinakda naman bilang special working holidays ang Bangsamoro Day of Solidarity tuwing February 1, Battle of Buddahu Day tuwing March 6, paggunita sa signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro tuwing March 27, Battle of Bayang Day tuwing May 2 at paggunita sa mga kasunduang pangkapayapaan ng 1996 Final Peace Agreement at 1976 Tripoli Agreement tuwing September 2. Kasama rin sa listahan ng Sheikh Karimul Makdum Day tuwing November 7, Bangsamoro Indigenous Peoples Thanksgiving Day tuwing December 10 at Sharif Kabunsuan Day tuwing December 19. Layunin ng mga pagdiriwang na ito na bigyang pugay ang kasaysayan, kultura, pananampalataya at makikibaka ng mamamayang Bangsamoro at palakasin ang pagkakaisa, pagkakailanlan ng rehiyon. Tumanggap ng shelter assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ang 8 indigent families sa bayan ng Amai, Manabilang nitong Enero 14, 2026.
Ang mga benepisyaryo ay pawang mga pamilya ng lubhang nasira at idineklarang hindi naligtas ang mga tirahan. Sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance Program, bawat pamilya ay nakatanggap ng 15,000 pesos na tulong pinansyal na gagamitin sa pagpapaayos ng kanilang mga tirahan. Bukod dito, nagsasagawa rin ng monitoring ang MSSD Masiu noong Enero 12, 2026 sa 3 kabahayan na patuloy na isinasailalim sa konstruksyon matapos masunog. Ang bawat apektadong pamilya ay nakatanggap ng tig 40,000 pesos bilang tulong pinansyal para sa muling pagpapatayo ng kanilang mga bahay. Samantala, namahagi rin ang MSSD sa pakikipagtulungan ng opisina ni Member of Parliament Edward Guerra ng one-time livelihood assistance sa 12 benepisyaryo sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program sa bayan ng Sultan Kudarat noong Enero 9, 2026. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 15,000 pesos bilang panimulang puhunan upang makapagsimula ng bagong income-generating activity o higit pang mapaunlad ang kanilang kasalukuyang maliit na kabuhayan. Samantala, 14 na indigent senior citizens mula sa Barangay Kadingilan, bayan ng Nabalawag ang nabigyan ng libreng eyeglasses ng Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng Sagip Paningin para kay Lolo at Lola program noong Enero 13, 2026. Layunin ng programa na matugunan ang mga suliranin sa paningin ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng salamin upang mapadali ang kanilang pang-araw-araw na gawain at mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Sa ating panahon ngayon, minomonitor ng Pag-asa si Tropical Depression Ada. Nanatili itong si Ada sa Tropical Depression category at namataan kaninang 4 a.m. sa layong 385 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May taglay itong lakas na hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso na aabot na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Umiiral ang northeast monsoon sa northern at central Luzon. Magdadala ng pag-ulan si Ada sa ilang bahagi ng Mindanao, habang sa atin sa BARM iiral ang localized thunderstorms. Kaya asahan din ng maulap na panahon na may dalang kalat-kalat na mga pag-ulan. Ipinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM.